Magandang araw sa inyo mga banateros at eto na nga binanatan na ho ni Vice President Sara Duterte yung confidential funds ng Office of the President. Nako, masaya to. Kasi alam nyo naman itong Tuwadcom, yung mga siraulo diyan sa Tuwadcom at saka diyan sa tawag dito sa sa grupo ni Chua, yung kanyang committee. Ewan ko kung anong tawag diyan sa committee na yan, committee ng mga ewan ko, parang ang tingin ko kasi, pasensya na ha, pero ito yung opinion ko lang to committee ng mga tanga sorry Hindi naman. Hindi naman sa ganun. Kaya lang ipapaliwanag natin kung bakit ganun, di ba? Kasi parang hindi nila talaga maintindihan kung anong ibig sabihin ng confidential, no? Di ba? Kahit siguro elementarya, malamang alam na ibig sabihin ng confidential. Sila lang ata ang hindi nakakaalam ng confidential. Di ba ho? Anyway, kaya ako nasabing parang tanga, di ba? Committee ng mga tanga, ganun. Kasi hanggang ngayon, hindi pa nila maunawaan, dinidikdik pa nila pa ulit yung confidential. Aalamin pa nila yung birth certificate nung mga, alam na mo namang alias lang yung mga yun. Kung hindi ka naman... Inaalala tuloy akong general na parang tanga rin. Hindi ko na sasabihin kung sino Sandali, sinisipon lang po ako, hindi po ako nagko-cocaine Nililinaw ko lang mo. Kasi alam mo naman dito sa Japan, medyo malamig na. Sinisipon lang ako Baka naman makasabihin ninyo, sumisinghot to ako. Hindi ho. Anyway, gayon na nga po. Ito ho. Papaliwanag ko lang natin ng maigi para mas maunawaan pa natin. Ano ba ibig sabihin kasi niyan? Ano ba nangyayari dyan sa kamera? Bakit ba ganyan yung mga congressman natin? Ano ba nangyayari dyan? Bakit hanggang ngayon hindi pa makalet go dyan sa lintik na confidential funds na yan? Eto papaliwanag na ho natin. At mapapaliwanag po natin ito mismo nang galing sa ating Vice President, which is paulit-ulit na po natin itong sinasabi. Paulit-ulit na natin itong pinapaliwanag. But this time, nanggaling na po mismo kay Vice President Sara Duterte. At dito, may pitik po siya sa Office of the President pagdating sa confidential funds. Kaya panoorin nyo hanggang dulo. Maganda itong paliwanag natin dito at yung press ko na ito na ginawa ng Office of the Vice President. Pasok. Ma'am, you already mentioned that your lawyers are prepared to answer the impeachment cases, but the opposition groups who have filed the complaints against you are accusing you of being evasive in your answers in the alleged corruption and misuse of millions of confidential funds. Ma'am, baka you can offer an explanation also to taxpayers how kung above board po pa talaga yung paggamit nitong mga confidential funds para matapos na rin, ma'am, yung question once and for all. First of all, your question is wrong, Ikaw talaga, kung sino ka man, Feeling ko taga News 5 yung nagtanong. Kasi alam mo kung bakit mali ka agad Para mo na kagad sinasabi na ang sinasabi ng taong bayan negative itong tungkol sa confidential funds. Alam mo, madam, kung sino ka mang nagtanong, ikaw lang at saka yung mga kasamahan mong pinklawan at kasamahan mong mga ewan ko kung ayoko na lang sabihin pero kayong mga gag na nga madagdagan pa. Hindi kasi obvious yung tanong mo, halatang may karga na para maipaliwanag na daw sa taong bayan kung talaga bang hindi na gastos to sa mali o ano. Madam, obvious naman Kasi alam mo, kung talagang concern ka, kung ikaw nagtanong concern ka sa talaga bang nagastos sa tama ang confidential funds ng Office of the Vice President, why don't you ask the Office of the President? Which is times how many times more than the confidential funds of the Office of the Vice President? Yung Office of the President, billions. Di ba ho?
I think it was 2.9. I stand corrected yesterday. I think sinabi ko 4.5 kasi yun nakita ko sa unang balita. Pero napalitan na pala nung nag-usap dito sa itong dineliberate yung budget. Naging 2 plus 2.9 or almost 3 billion. Almost 3 billion na budget ng Office of the President compare sa how many millions lang ng Office of the Vice President. So anong ibig ko sabihin nun? If you are really concerned kung nagagamit ba ng tama ang confidential funds, dapat tinanong mo din ng Office of the President. Tila ang dating nito, itong maliit pa ang tinatanong at dinidiktik ng inyong channel. Unless, alam mo na, unless kayo ay bahagi ng Jukebox Media. Ako'y nagtatanong lang. Kasi alam mo, matagal na po yung alam natin sa mundo na ito eh. Meron tayong tinatawag na Jukebox Media. Ano ibig sabihin ng Jukebox Media? Yung pag hindi mo hinulugan, hindi yan tutugtog. Hindi yan kakanta. Alam mo, ewan ko kung inabutan pa po ng mga kababayan natin yung jukebox. Yung jukebox po mga kababayan, hindi po yan mga records or mga plaka na nagpapatawa ha. Yun lang ang tawag doon, jukebox, hindi po jokebox. Para lang malinaw, baka mamaya sabihin niyo di ba yan yung nagpapatawa na box? Hindi po jukebox, hindi po jokebox. Jukebox po ha. Linawin lang po natin. Tuloy. Pasok. Yes, ma'am. I'm not being evasive. If you are referring to the budget hearing and the hearings in the House of Representatives. Bakit naman, ma'am? Why did you say that you are not evasive? Di ba sumasagot-sagot ka? Yan agad yung tirada ng mga tanga di ba? Yung mga tatanga-tanga mga vlogger, lalo na yung mga bayarang puro naman tagyawat. Ang laki-laki ng kita nung vlogger na yun, ano? Mantakin mo, budget nila, may umami na, di ba? Ang laki-laki, talagang pero hindi niya mapagawa yung pagmumukha niyang bakbak na talaga. Banot mo, kala mo naman kapogi. Makabakbak naman, hindi. Kasi parang mas parang hulaan nyo na lang kung sino yung tanso vlogger na bakbak na yung muka. Ang dami-dami naman pera. Ang dami-dami naman yan natatanggap na pera. Ang laki-laki ng budget nila. Ba't di siya magpabelo? O kung gusto mo mas maganda, Icon Clinic. Uy. Hindi po yan. Hindi po ako binabayaran ng Icon Clinic. Talagang maganda lang po sa Icon Clinic. I'm not being evasive. I am not answering. Yon. I am not being evasive. I am not just answering. Why? Bastos pala kayo, madam, kung ganun. Why are you not answering? It is a Senate, it's a hearing, di ba? Hearing yan, ba't di nyo sinasagot? Bakit ba kayo hindi sumasagot? Yun ay kabastusan. That's being evasive. Di ba sabi nga ni yung laging high blood, yung si Hercules. Mali Hercules. Si Incredible Hulk. Kilala nyo ba si Congressman Hulk? Yung lagi na lang galit. That's evasive. Mga ganun-ganun yun, Brad. Pagka, ewan ko, ano kaya? Kalahi kaya ni Incredible Hulk yun? That's evasive. You wanna mag-contempt? Yung English pa nun. Yeah? Bastos pala kayo, hindi kayo nasagot. Bakit ba kayo hindi nasagot? Ano ba ang dahilan? Bakit hindi nyo siya nasagot yung mga tanong ng congressman? Pasok! Questions because they have no authority to ask confidential questions. I am answering questions about the use of the money in the Commission on Audit, and there is you asked the Commission on Audit if there was anything at all that they can say or see that we are not cooperating with the audit. Nagigets din niya. I am not answering because it is confidential funds. In other words, you have no authority over the confidential funds. The only authorized
department o authorized, sabihin na natin na a group or branch in the government, yung COA. Kaya nga sabi ni VP Sara Duterte dito, the challenge is, why don't you ask COA if we are not cooperating? Ang sinasabi lamang po ni VP Sara Duterte, let's do it the right way. And the right way is you do not have the authority to ask confidential questions. So don't be stupid. The only authorized agency to question confidential funds ay walang iba kung hindi ang COA. Anak kayo ng COA 'di ba? So, sabi nga niya, tanungin ninyo ang COA, are we not cooperating with them? 'Di ba? Simple Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi nyo kayang paikutin si VP Sara Duterte. Abogado yan. Ilagay natin sa tama, ika nga. Kahit alam nyo mga kababayan, hindi lamang po siya nagsabi niyan. Marami na po, kahit si Ping Lacson, lahat ng mga nagsasabing, ang confidential funds, hindi yan tinatanong. In the first place, if you think na itong tao na ito ay hindi katiwa-tiwala, itong departamento na ito o itong ahensya ng gobyerno na ito ay hindi katiwa-tiwala at may trust issue kayo, in the first place, hindi nyo dapat binigyan ng confidential funds. But if binigyan nyo ng confidential funds, ibig lamang pong sabihin nun, may tiwala kayo na magagamit po yun at hindi ninyo pwedeng questionin. Ibig sabihin, you have no authority to question. It's either you give us and trust us or don't give us at all. Huwag nyo na ibigay sa amin, di ba? The only agency that can question confidential funds ay ang COA. Itanong ninyo, diniscuss na po natin yan ng isang araw, na ano po ba kinliro ng COA ang Office of the Vice President tungkol sa budget. Kinlaro na po nila yan at sinabi nila above standard, international standard niyang ginamit nila para sabihin na ito po ay walang bahid ng dungis, ika nga. Walang bahid ng korupsyon, walang bahid ng lahat ng ginawang ng Office of the Vice President ay nasa tamang format, nasa tamang paraan. So, walang problema. Ang problema ho kasi talaga dito, yung kamera. Yung kamera po kasi, nagagaling-galingan, lalo na po yung si Chua. Alam mo kasi, Chua, ito advice ko lamang sa iyo, Chua. Di ba, sabi nga ni VP Sara Duterte, hindi po ako nagsabi, sabi ni VP Sara Duterte, may pa-sorry-sorry ka pa daw kasi ulipusan lang kayo, something like that. Siguro kung if this is true, okay? If tunay yung sinabi ni VP Sara Duterte at talagang ganyan ang motibo mo, parang sinayang mo. Hindi yung tiwala mo kay Romualdez. Sunod-sunod ka pa man din kay Romualdez, lalo ka lang matatalo doon sa distrito mo. Kasi ngayon lumabas yung tunay na masasabi nating galing mo. Wala pala. Diba? Yun ang totoo. Wala ka palang galing. Ibig sabihin, hindi ka pala karapat dapat dyan sa kamera. Yan po ang napatunayan ng hearing na ginagawa mo. Kesa na napabuti yung kalagayan mo bilang incumbent na congressman, napasama. Diba? Naghangad ka ng tulong at suporta mula kay Romualdez, mapapahama ka pa pala. Sinabi ko naman kasi sa iyo dapat sa susunod wag magano ka na lang, wag ka na kasing magmagaling Alam mo, hindi eto sa House of Representative, ilagay nyo lang yung level ninyo sa kakayanan ng utak nyo. Kung hindi kaya ng utak ninyo, wag yun ang pinapasok. Wag yun ang pinapasok. At saka don't ever challenge yung mga katulad nila VP Sara Duterte na veterano na ho sa pagdating sa pamamalakad. Tandaan ninyo,
ang mga LGU may confidential funds din po yan. Matagal na pong meron pong confidential funds yan. Alam po niyan ang tama at mali. Alam po niyan yung legal at illegal. Ngayon, kayo mga bagito dyan na nagagaling-galingan, tigil nyo na yan. Kasi mapapahamak lang kayo sa ginagawa ninyo. Nagmumukha lang kayong tanga. So it is wrong to say that I am evasive. I am definitely not answering questions about the use of the fund, about confidential funds, because it pertains to national security and the lives of the people involved in intelligence operations. Gets ninyo? 'Di ba? Kaya nga may confidential funds eh. Tingnan ninyo ha. Pansinin ninyo. Bakit hindi nila paulit-ulit yung confidential funds na yan? Tapos ngayon may impeachment na alam nilang hindi yan papasok. Kasi alam mo, masusuplak po sila diyan sa Senado eh. Lalo na pagka tumayong mga huwes. Di ba? Yan ang mangyayari diyan. Tatayong judge yung mga senators. Tapos ang Congress ang magiging para nagpo-persecute sa kanya. Tapos may mga lawyers siya. Ganun ang dating nun. Maglalabanan po sila. Pambihira. Magmumukhang tanga yung kung sino man ang mag-uusig dito kay VP Sara Duterte. Uusigin siya because of the confidential funds. Mantakin mo. And the law says, national security concern ay hindi pwedeng sabihin yan. Kasi nga po, confidential yan. Ano gusto nyo ilaglag ni VP Sara Duterte? Yung mga binayarang spy, intelligent na agent, yung mga agent na mga intelligence officer, gusto ninyong ilaglag? Tanga ba kayo? Kaya hindi talaga magpa-prosper yung impeachment eh. Napapahamak na sila dito eh. Para bagang ang kanila, nautusan lang silang, sige, dikdikin nyo yan, dikdikin si VP Sara hanggang madurog na madurog. Hindi nila namalayan na nagamit din pala sila ng mga Makatae Black. Tapos, ginamit yung impeachment. Ngayon, na kinontra na ng INC, kinontra na ng iba't ibang religious group, aatras na sila. Patay na ho sila, napahamak na ho sila. O edi mukha kayong mga tanga ngayon. 'Di ba? Tapos ayan, ididikdik nyo na naman yung confidential funds. Ito pa, may hirit pa si VP Sara dito. And yes, as I said, we have fully cooperated with the audit process of the Commission on Audit, who has the sole jurisdiction to ask questions about the use of confidential funds. In fact, 2/4 of the Department of Education are already cleared by the Commission on Audit, but it is still being questioned inside the committee in the House of Representatives. Ganun po sila kapulpul. Bakit to kanyo? Ano po yan eh, pagbabasahin ninyo sa batas ang description ng COA, they are the exclusive na mag-audit ng budget ng bawat ahensya ng gobyerno, lalong-lalo na yung mga sensitibong issue tulad doon ng confidential funds. Eksklusibo po nilang authority yun. Ibig sabihin ng eksklusibo, kanila lang po yun. Kaya nga po, yung mga yan ay merong term eh. Hindi ho sila yung, parang ano din po yan eh, yung what they call this, yung mga judge, di ba? Yung mga ombudsman na ina-appoint sila ng presidente pero may term sila. Hindi sila pwedeng tanggalin. Kung wari, inabutan na ng ibang presidente, hindi sila pwedeng tanggalin. Kasi nga, ang proteksyon nun para hindi mabahira ng politika. Ganun po ang COA, ang kalagayan din ng COA. Kaya nga po sinasabi po natin dito, kinlear na nga po ng DepEd, ng COA po ang DepEd, pero etong kamera, parang tanga, nagmamagaling pa rin. Mantakin mo, tapos na, kinlear na po ng COA. Ano ginagawa nila? Dinidiscuss pa rin nila. Alam niyo po ba na hindi ho biro ang mag-audit ng mga ganyan? Kailangan may expertise ka.
Hindi ho pwede yung gawin lamang ng mga bold star. Hindi. Wala namang masama sa bold star, ha. Pero hindi ho pwedeng ganun-ganun lang yun. Dapat po ang gumagawa talaga niyan, yung merong kaalaman at meron talagang expertise pagdating sa audit. Kaya nga inatasan ng COA. Tapos pakikialaman ninyo mga congressman na naboto lang naman kayo dahil tinulungan kayo ni Yorme. Yung iba dyan, di ba? Hindi, sa totoo lang yun na sinabi sa akin ni Yorme. Tanong nyo kay Yorme. Kung hindi daw niya pina-atras yung congressman doon sa district na yon kasi parang I think tumakbo atang something sa ibang posisyon. Kung hindi daw parang sinabi ni Yorme na ibigay ano na yan kay Chua na si Chua na ang tumakbo diyan. Hindi daw magiging congressman yan eh. Oh, sa bagay yung ganyan mong klaseng abilidad. Hindi mo kakayanin. Hindi mo kakayanin ng Maynila kung hindi ka tinulungan ni Yorme. Totoo lang. Ngayon, akala mo siguro sa pagsisip-sip mo kay Romualdez, mananalo ka. Kasi susuportahan ka. O sige. Ayun ang nasa isip mo, di bahala ka. Pero ang nangyari, lalo ka lang nasira sa taong bayan. Yan ang totoo. Kayo mga taga District 3, ginaganito ang mga Duterte. Gusto nyo? Tapos ginanyan pa si Mayor Isko Moreno. Gusto niya ibalik yan dyan? Hindi, eto mga taga-district, makinig kayo sa akin. Eto, kung gusto ninyong bumalik yung pamamahala ni Yorme dyan sa Maynila, yung bilis kilos maayos na Maynila, ilagay nyo yung mga tao niya. Yung congressman ni Yorme sa District 3, yung mga konsehal niya, wag mo ilalagay yung mga bulok. Yung mga nabulok sa kamera. Tsaka mga bulok na konsehal, di ba? Dapat yung ilagay mo yung mga Yorme's Choice. Para talagang sigurado. Hindi isa lang naman yan eh. Gusto mo ba ng mayonnaise? Ay, mayonnaise. Ladies' Choice na maasim? Hindi. Di naman po lahat ng Ladies' Choice maasim. Kaya lang ito kasi napanis na eh. Yung Ladies' Choice na ito eh. Panis na eh. Walang nangyari sa Maynila eh. Ano gusto nyo yan? O yung Yorme's Choice? Bahala po kayo. So, that is the reason why I am not answering questions from the House of Representatives. Plus the fact that, as I said, it is an attack. It is a political attack. O bakit mo naman nasabi yan? Vice President Sara. Bakit mo naman nasabing politika yan? Sige nga, tingnan ko nga kung justifiable ang dahilan mo kung bakit mo nasabing yan ay isang political attack. Pasok. If you are in aid of legislation and you want to legislate about confidential funds, you do not target one office Yon. and terrorize and torment the employees of that office. What you do is you do a sampling, a random sampling of the offices who have confidential funds. Why not call the office of the president who has billions and billions of confidential funds if you want to legislate about confidential funds? So that shows. Ayan na po ang pitik ni VP Sara Duterte. Ang ganda ng paliwanag niya eh. Kasi kaya kayo may komite na nag-handle yan. Kaya kayo may hearing is para sa in aid of legislation. Ibig sabihin sa Tagalog, kaya kayo nagkikita-kita dyan, nagsasama-sama kasi gusto ninyong makabuo ng isang batas patungkol sa confidential funds. Yun ang purpose nyo. Paano ba natin masisigurado na nagagamit ang confidential funds sa tamang paraan? Ang sinasabi nga ni VP Sara Duterte, bakit ako lang ang tinawag nyo? Bakit ako lang o yung opisina ko lang ang pinagtatanong ninyo tungkol sa confidential funds? Ang nangyari, instead na you are in aid of legislation, you are already persecuting the entire office. Kasi kung gusto nyong gumawa ng batas, di ba tama lang eh? O,
pumunta ka dito, tanungin ninyo, AFP, Police, NBI, Office of the President, DOJ, at kung ano-ano pang ahensya ng gobyerno na may intelligence fund o kaya confidential funds, tanungin ninyo, how can we make sure na magagamit sa tama? What laws that we can pass para sigurado na matama ang o magamit ng tama ang confidential funds? Tinanong mo yung mga ahensya na nakakatanggap. Di ba? Kasi alam nila kung papaano talaga ginagamit yon. Alam nila kung papaano maiiwasan ng korupsyon. Ibig sabihin, your concern hindi sa opisina lang ni Vice President, kung hindi concern ka na talagang gumawa ng batas para malabanan ang korupsyon kung meron man sa confidential funds, o para mabawasan ng pagdududa kung meron man sa confidential funds. Kasi mga kababayan, ang tagal nang meron yan. Bakit ngayon lang pinag-uusapan yan? Ibig sabihin talagang inungkat lang ito para lamang po kay Vice President. So yun nga yung sinasabi ni Vice President, at pinitik niya nga dito yung Office of the President. Gusto nyo malaman kung paano nagagamit? Bakit hindi ninyo tanungin ang opisina ng Presidente na kung saan may pinakamalaking confidential funds sa buong gobyerno? Billions. More or less 2.9, 2.8 billions. Billions po Ibig sabihin po nun, madaming pang party. Madaming pang bayad sa mga vloggers. Bakit ka nag-iyeyehe? Hindi naman tayo kasama dun. Ayaw nga pala. Diba? Marami nang panggagamot yung baku-bakong vlogger ng pagmumuka. Kaibigan ni Madam Virginia yun. Anong ibig lang sabihin ito, mga kababayan? You are not really concerned sa budget sa confidential funds na supposedly nagagawa nyo ng batas. You're not concerned. Di ba? Kasi alam mo, mga kababayan, mantakin mo, wala ni isang congressman. Ito na lang. Sige, siyempre, congressman yan, bata ni Romualdez yan. Alam mo naman, pinsan niya yung presidente. Pero wala ni isang mainstream media na nag-question sa confidential funds ng Office of the President. Yes, binabalita nila. Pero yung talagang gagawa ng special report, yung mga ganyan, yung mga Ed Lingaw na type, special report. Saan ba ginamit ng Office of the President ang budget nitong mga nakaraang 2 taon? Di ba? Alam mo yun? May ganun ba? May bubusisi ba? Meron bang nagtanong, sinong pumirma? Sinong tumanggap? Walang ganun. And yet, yun ang pinakamalaki. Hindi lang pinakamalaki, sobrang laki na confidential funds, di ba? Pera ng taong bayan. Bakit hindi kinwestiyon? Kasi nga po, again, because of the political attack kay VP Sara Duterte. Ako, I stand my ground. Hindi dapat kini-question yan. Even sa Office of the President, OBP, AFP, confidential funds yan Kaya nga sila may ganyan, meron silang hawak na pondo para to make sure mabilis nila mapalakad yung gusto nilang naisin. Kaya hindi ko kini-question yung confidential funds ng Office of the President. Ang kini-question natin dito, mga kababayan, bakit ito lang ang tinatanong ng Kamara, yung Office of the Vice President? Kung talagang interesado sila magpasa ng bill, sana tinanong nila lahat. Sana inimbitahan nila lahat na nakakatanggap. So ibig lamang pong sabihin, hindi talaga ang dahilan ay para makagawa ng batas tungkol sa confidential funds. Ang talagang dahilan lang ay para usigin ang ating Pangulo.
Kasi gusto ko na, inip na ako. Sino ba may gusto niya maging Pangulo na to si VP Sara Duterte? Hindi, kasi gusto ko na siyang tawaging President Sara Duterte, di ba? Grabe. Ang sarap. Sana malapit na. Hindi, alam nyo kasi ganyang katindi yan eh. Mamaya may kikwento pa tayo sa susunod pa natin mga video na hanggang ngayon binubudol pa rin tayo ng mga Marcos, ha? Unya, kikwento ko sa inyo. Pero ngayon, ito muna ang pag-usapan natin. Yung confidential funds na pinitik na ni VP Sara Duterte. If you're questioning me, why are you not questioning the office of the president? Yun. That they're singling out the office of the vice president. And I really feel that it's very disrespectful to the office of the vice president. That is also why when they... Take note, disrespectful to the office of the vice president. Hindi niya nga sinabing disrespectful to me. Disrespectful sa office of the vice president because you are singling out yung opisina na yan. Ask that I respect their process. You know, respect begets respect. So if they want respect, they should first respect the office of the vice president. That is what I was saying, that they don't like me. They don't like my person. They don't like Inday Sara Duterte. But they have to respect the office of the vice president. Yun, ang ganda nun. If you don't like me, if you don't like Sara Duterte, you have to respect the office. Diba? Yun yung maganda dun eh. Bakit tuka nyo? Ha? Ito mga kababayan, ito ay matagal lang ginagawa. Pag deliberation ng budget, lagi yun yung tatandaan ito, ha? Ang bilis lang ipasa. Pagka Office of the President, Office of the Vice President, even in the time of PRRD, wherein from the very start until to the end, talagang todong oposisyon ng Vice President na si Leni Robredo. And yet, there is courtesy given to the office of the Vice President pagdating sa budget. Mabilis lang. Wala pang oras sa ata na tinatagal, pinapasa na kagad ang budget. I-google nyo yan. Google ninyo yan. Makikita ninyo ang bilis. Daming ang nagre-react na dun eh. Bakit daw hinahayaan ng ganon? Kasi ganon ang ganon si Pangulong Duterte. Oo, kontrain mo ako. Lalabanan kita. Pero yung opisina, re-respetuhin ko. So, kung ano yung courtesy binibigay sa opisina, ibigay dapat sa'yo. As a matter of fact, ilang beses yan eh. Sigurado ako, alam yun ng mga Duterte supporter. Maraming nagtangkang gumawa ng impeachment complaint kay Leni Robredo. Pero every time na nakakarating kay Pangulong Duterte, lagi niya sinasabi, stop it. Di ba? Lagi niya, stop it. Parang siya na niya ni Pastor Kibuloy na pag siya na stop it, talagang stop eh. Stop it guys. Hindi totoo, yun ang sabi ni Pangulong Duterte, diba? Stop it guys. Patapusin niyo yan si Vice President Leni Robredo dahil binoto yan ng taong bayan. Respect the office. Yun eh. Yun ang lagi sinasabi ni Pangulong Duterte. Pero ngayon, wala talaga. Mga bastos, mga buwakan ng inang bastos itong mga nasa kamera. Walang galang. Kaya hindi kayo dapat galangin. Yun ang katotohanan. Yun ang ibig sabihin ng bagets is bagets. Kasi baka akala nung isa bagets eh. Alam mo naman si Mr. Google, si Congressman Google. Utak nun sadsad eh. Baka isipin niya, bagets? Hindi naman ako kasama sa bagets ah. Hindi ako part ng bagets ah. Ang ginagawa ko mga X-ration. Ano yung sinasabi mong respects? Bagets respect. Bigets po, bigets. Ha? Hindi, yun lang kasimple yun eh. Kaya kayong, wag yun ang expect, kayo mga congressman, nagalangin namin kayo. Kasi hindi nyo nga ginagalang yung opisina ng Vice President eh.
So wag yun nang expect na kayo ay gagalangin namin, ha? Gusto nyo ginagkagalang-galang ang tawag siya. Hindi kayo kagalang-galang, kagulang-gulang po kayo. Nanggugulang kayo eh. Hindi, walang biro. Anong mas bagay, mga kababayan? Kagalang-galang o kagulang-gulang? Pag ako kaya na gano'n, naimbitahan sa kamera, no? Tapos tawagin kong, kagulang-gulang. Kagulang-gulang na Mr. Chair. Makontempt kaya ako. Ano pa naman itong mga natin, mga congressman, mga pikon, di ba? Mantakin mo, pinag-iinitan yung mga vlogger. Sabi lang, ang mga vlogger, mga ganyan, kailangan yan isubpina, anuhin ng NBI. Puta eh. Sorry Bakit kayong mga congressman iyakin, ano? Hindi, ang lakas niyo mambuli. Ang lakas niyo mambuli kay Vice President Sara Duterte. Pero kayo napaka ninyo. Napaka iyakin ninyo.